Ito na yung pinakamagandang background sa YouTube history. Magsisimula sa isang bidang lalaki o babae na namulat sa hirap pero may mabuting pamilya, may makakabungguan na random stranger tapos magkakatitigan, magkakainisan and later on magkakainlaban. At syempre, huwag kayong magugulat. Yung stranger na yon ay nagmula sa isang mayamang pamilya na may matapobreng nanay o tatay dahil for some reason, dapat laging may masama na mayaman na tao sa kwento. Dahil araw-araw, dapat natin i-convince ang isang third world country na masama ang maging mayaman. And to add some flavor to the story, hindi mawawala ang komedyanteng kaibigan ng bida, ampon sa pamilya, magkapatid na hindi magkasundo, kabit na kakainisan ng masa, barilan na walang tamaan, superpowers, mamamatay na karakter and later on buhay pala. At syempre, a love team na 13 beses mo na nakikita sa iba't ibang palabas. 90% of my introduction came from memes na kalata sa social media. And for someone na hindi na nakakapanood ng mga teleserye after ng halos isang dekada, accurate pa rin yung mga memes na yon sa mga nasubaybayan ko. Meaning, wala pa rin nagbabago sa sistema. Ito na yung mga nakasanayan natin na palabas simula pa noon. This type of stories ay tinatawag nating telenovelas. At hindi lang sa Pilipinas, pero marami pa rin yung gumagawa ng mga ganitong klaseng palabas kagaya ng mga bansang to. Well, parang lahat naman na isang uri ng telenovela. Pero the type we make here in the Philippines is yung tumutugma talaga sa meaning nito, which is fast, cheap, cliche at mga pinahaba na stories hanggat hindi nagsasawa yung mga tao. O sa madaling salita, quantity over quality. Walang masama sa mga napapanood natin na yun at sigurado ako kung may tututukan akong teleserye araw-araw, mahuhook pa rin ako sa ganong klase ng tema. At kung bakit, dahil doon na tayo naging komportable. As I said earlier, marami ng memes and critics that is out on public about sa bagay na to. Dahil parang wala na nangyayaring progress sa Philippine cinema. We criticize the acting, bad CGI, repetitive plots, at mga tinagalog lang na films mula sa ibang bansa, and lack of realism o literal na corny na. At syempre, ang karaniwang sumasalo ng mga dura ng tao ay yung mga nakikita natin on screen. Also, the editors and screenwriters. Deserve nga ba nila ang hate na binabato ng tao? In 2018, Pep.ph published an article comparing the two biggest entertainment company here in the Philippines. Nakasulat doon kung ano yung nangyayari sa likod ng production na nakikita natin on screen. Cast is already decided and maliit na lang yung chance for auditions, kaya bibihira lang tayo makakita ng bagong mukha sa TV. Ratings are the main deciding factor kung paano papahabain yung kwento at papatagalin yung palabas, kaya hindi nakafocus sa precise na story yung mga writers. Marami na din ang nagve-vent out the stuff, especially the editors na minsan below minimum wage pa yung sweldo nila kaya hindi nila mailabas yung passion sa paggawa nito. May mga interview na din yung mga artista na sinasabi nila na sa mismong araw pa binabago yung kwento based sa naging reaction ng mga tao sa previous episodes kaya biglang marami nagbabago at minamadali yung paggawa. So dapat nga ba pagtawanan yung mga actors and creative minds that pushes through to this type of system? Hindi ako magiging hipokrito dahil isa din ako sa mga kupal na ginagawa yun. Pero actually, we should give them a huge prop kasi nakakapaghain pa din sila ng mga ganitong klaseng palabas araw-araw kahit meron ng mali sa sistemang nakasanayan. Kasi kung sisihin lagi natin sila, para na din natin sinisi yung barista na nagtimpla ng kape mo dahil hindi ka nasarapan, pero hindi mo naisip mainis doon sa taong nag-decide na bumili ng gatas na malapit na mapanis dahil doon siya makakamura at makakabenta ng marami. Kung noon, Hollywood lang yung standard natin, ngayon, nag-evolve na din na sobra yung entertainment sa buong mundo. Kagaya ng mga bansang Korea, na kulang na lang tagalogin ng natin lahat ng palabas nila at ilabas dito. Also India, Japan, and some European countries. At para ilatag ko ang point ko sa video na to, gagamitin ko ang South Korea as a prime example on how their entertainment industry contributed on their economy at sa lahat ng aspeto ng bansa nila. Hallyu or Korean Wave started on early 2000s, which is nag-focus sila sa pag-showcase ng mga K-pop groups at K-drama/movies na hindi ko na siguro kailangan na-explain. They've invested a lot on talents, technology, infrastructures hanggat unti-unti nang kumalat sa Southeast Asia. And by the time of 2004, it contributed 0.2% to Korea's GDP, which amounts to 1.87 billion, and slowly, napukaw nila ang atensyon ng buong mundo. And around 2019, this contribution climbed up
up to 12.3 billion. It also made Korea a global destination, which they gained almost 22 billion from tourists in a single year. It was also the first time na may makita tayong tumapat sa US pagdating sa entertainment over a half century. I remember vividly 10 years ago, pinagtatawanan pa yung Korea dahil sa mga pakulo nila. And 10 years after, sila na yung sentro ng atensyon sa mundo. My point is simple. Nasa tuktok ang entertainment industry ngayon at hindi pa natin nakikitang magbabago yon. Kaya kung sana magtitiwala pa tayo sa pag-angat ng kalidad natin dito, kahit abutin ng ilang dekada, magkakaroon tayo ng tsansa na sumubay sa mga nasa itaas. The upsetting part is, maraming Pinoy ang sumusubok na maglabas ng mga film productions na kayang sumubay sa international level kahit walang suporta ng malaking pera. Hindi ko kayang lahatin pero here's a list of underrated Pinoy TV series and movies na maaaring hindi nyo pa nakikita. Before mag-pandemic, may nirecommend sa akin na Pinoy TV series yung best friend ko na ang title ay Amo sa Netflix. Nung natapos ko yon, kahit hanggang ngayon, naiinis pa rin ako na hindi man lang nabigyan ng enough recognition yon sa mainstream or social medias. So I think isa yon sa problema. Karamihan pa din sa atin ay nagsasabing ito na yung mga nakasanayan natin na palabas at minahal ng sambayan ng Pilipino, kaya wala nang dapat baguhin. Kaya sa tuwing naglalabas tayo ng mga makabagong tema at production, bihira lang mabigyan ng malaking chance dahil hindi tayo sanay sa bago. It's ironic. Kasi yung mga tao nagsasabi ng ano naman kung walang nagbabago. Ang mahalaga na i-entertain tayo at may napupulot na aral. Ay yung mga tao din na tuwan-tuwa kapag may naipapakita anything about sa Pilipinas sa mga international shows, pati na rin sa sports, entertainment, and professional jobs. Tuwan-tuwa tayo kapag nagtatrive yung mga kababayan natin sa ibang bansa dahil alam natin na mataas yung standards at quality nila. Kaya napakalaking bagay na mapansin nila tayo. Pero sa sarili nating produkto, magagalit sila sa'yo kapag hindi ka na kontento sa salitang pwede na. And fuck this, gusto ko lang i-highlight yung isa sa mga pinaka natatandaan ko na ganitong senaryo. Remember way back 2017 to 2019, nung kasagsagan ng hype ng Money Heist sa Netflix dito sa Pilipinas, may time doon na naghiwa-hiwalay na sila at sinabi ng professor na this is one of the best hiding spots sa mundo dahil madali lang itago ang mga kriminal. Tapos tuwan-tuwa tayo na, oh shit, the future yung Pilipinas sa Money Heist. Like, napakalaking bagay na dumapo sa screen yung Pilipinas sa show na to kahit sa pinakamababang paraan. I mean, it's a fact. Pero it also shows kung gaano tayo kagutom sa atensyon at recognition ng ibang bansa pero ayaw natin mag-drive sa sarili nating paraan. Napupulot na aral. Tangina, ano bang ibig sabihin nun? May isang tao lang yung nagsabi nun tapos ginagamit na nating lahat. Parang pag nanonood ka ng cooking show dati tapos sasabihin nun tumikim, masarap siya kasi balanse yung tamis at alat. Ayun, simula nun halos lahat ng cooking show hindi na tumigil sabihin yun. I mean, pwede naman siguro tayo makapulot ng aral kahit itaas mo yung quality. I'm not doing this para lang i-mock yung industry. I mean, medyo. Pero I'm doing this kasi nakaka-frustrate dahil napakalaki ng potential natin. Pero kahit anong rant or pag-uga ang gawin natin, I'm aware na nasa itaas pa din nakasalalay ang pag-unlad natin sa industriya na to. Pero I think kung mag-i-start tumaas yung standards ng mga Pilipinong manonood, ay mas malaki rin yung chance na mahalin natin yung mga independent filmmakers na isinusulong yung pagtaas ng kalidad dito sa bansa. Nang sa ganon, magkaroon ng competition sa mainstream which may result to a higher chance of producing more quality films sa Pinoy cinema. It was evident dahil recently lang sa ginanap na MMFF tangina mo. Sinubukan ulit natin i-showcase ang mga films na may iba't ibang tema na medyo kakaiba. Maaaring hindi mo nagustuhan to pero it's a good sign of trying something new. This recent event showed us that a beautiful writing paired with good actors, directors, team, budget, and excellent marketing na ipakita na kaya natin unti-unting iangat yung kalidad ng filmmaking dito sa bansa na katanggap-tanggap sa masa. Alam kong walang makakatalo sa mga panahon ng isang bakasyon at pagising mo ng alas 8 ng umaga, makikita mong nagwawalis ang nanay mo habang may nakahain na almusal sa mesa. Amoy ng bagong timpla na kape habang sinasalubong mo ang paborito mong palabas at pagdating ng hapon, maglalaro kayo sa labas at manonood ulit ng TV kasama ang mga kaibigan mo at pagsapit ng gabi, nakahiga na sa sala ang tatay mo habang nakikinig ng balita at inaabangan ng mga teleserye na sinusubaybayan nyo tuwing gabi ng buong pamilya.
Habang buhay na nakatatak sa utak ko ang mga memoryang yon at alam kong walang tatalo sa nakasanayan. Pero magbabago at magbabago ang mga susunod na panahon, kaya sana wag natin bakuran yung mga konsepto at ideya ng mga susunod na henerasyon dahil maaaring yun naman ang babaunin na memorya ng mga anak mo sa mga susunod na panahon.